Samantala, magpapadala naman ang United Kingdom ng mga warships at surveillance aircraft bilang suporta doon sa bansang Israel. Sinabi ni British Prime Minister Rishi Sunak na kanyang inatasan ang kanilang military assets na ilagay ang mga ito sa Eastern Mediterranean bilang suporta sa regional stability at maiwasan ang paglaganap ng tensyon sa lugar. Magpapatrolya ang Royal Air Force para matulungan ang mga kaalyado bansa na mabantayan ang anumang banta sa regional security. Nagbigay na rin ang Jordan ng halagang $4.3 million bilang donasyon sa United Nations Relief and Works Agency naman para sa Palestine refugees. Ayon nga sa nasabing ahensya, ang pondo ay malaking tulong sa sibilyan na nadadamay sa kaguluhan. Patuloy din ang apela ng ahensya ng pagkain para sa mga sibilyan na kung saan sinisilbihan nila ang 1.4 milyong katao doon sa Gaza. Hindi naman bababa sa $104 million na tulong ang kailangan para sa naiipit sa Gaza Strip. Samantala, napilitan namang magkubli sa malapit na shelter si British Foreign Secretary James Cleverly habang nasa event dahil sa rocket attack. Nabatid na sa southern Israel si Cleverly nang mangyari ang naturang insidente. Dagdag pa dito, nasa Israel ang opisyal para tiyakin ng tulong sa kanilang mga kababayan na nasa conflict zone. Maging ang ibang mga bansa ay nagsimula ng pauwiin ang kanilang mga nationals bago pa man tumagal ang sagupaan ng Israeli forces at ng Hamas militants. Nakaharap ni United States Secretary of State Antony Blinken ang mga pamilya ng mga napatay na Americans at pamilya rin ng mga kasalukuyang bihag ng Hamas militants. Kasama ni Blinken si Deputy Special Envoy for Hostage Affairs Steve Gillen. Sinabi ni Blinken na gagawin ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang makakaya para mapalaya ang kanilang mga bihag. Hindi naman bababa sa 25 mga Americans ang mga nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Personal na nagkita si Blinken at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dito ay muling tiniyak ni Blinken ang tulong ng Estados Unidos para sa Israel. Samantala, nakatakdang magtungo rin si Blinken sa Saudi Arabia, Egypt, maging sa United Arab Emirates at Jordan. Hihilingin ni Blinken sa mga bansa na mamagitan rin para sa pagpapalaya ng mga bihag ng Hamas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni United States Secretary of State Antony Blinken. We're doing everything we can to secure the release of the hostages, working closely with our Israeli partners. I brought with me to Israel our Deputy Special Representative for Hostage Affairs, Steve Gillen, who joined my meetings with the families and will stay on the ground here to support the efforts to free their loved ones. I also had a chance to see up close the genuinely inspiring solidarity of the Israeli people in the wake of Hamas's attacks. When I visited one of the many sites where citizens have swiftly organized efforts to collect, to sort, to distribute donations to those in need, including many families who've been displaced from the south. I had a chance to meet with some of the volunteers, several of them dual U.S.-Israeli citizens. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni United States Secretary of State Antony Blinken.